paghagilap ng katarungan. Sa kanyang paglisan, sana'y tanggapin niyo siya sa inyong paraiso upang makamit niya ang walang hanggang buhay. Naway gabayan niyo ang kanyang naiwan at nang mabigyan sila ng katahimikan at kapayapaan. Patuloy sa pagdarasalang pari, habang ibinababa na sa huling hantungan ang labi ni Chet. Sa paligid ng burol ay ang kanyang mga pamilya, kaibigan, kaklase, at ang kasintahan ni si Ashley. Lahat sila ay nakaitim at hindi mapapantayan ang pagdadalamhati. Nasa distansya ng lamay si Ben. Nakatayo ito sa gilid ng isang puno at minamasdan ang mga taong nakikilamay. Seryoso lang ito at tila malayo ang tingin. Hindi nito maiwasang isipin ang mga nangyari. "Jed, gumising ka tol! Gumising ka!" sigaw ni Ben habang minamasdang nakahiga si stretcher ang kaibigan. May oxygen mask ito, neck brace at abdominal pad. Maingay ang wangwang ng ambulansya habang dinadala si Jed papunta sa pinakamalapit na ospital. Pagkarating sa emergency room ay kaagad sinuri ng doktor ang binata. Nag-order kaagad ito ng pangsali ng dugo at pinalakas din ang drop rate ng swero nito. Pinahanda nila kaagad ang operating room. Subalit makalipas lang ang ilang minuto ay humarap ang doktor kay Ben. "Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente?" tanong nito. "Hindi po, Dok. Kaibigan niyo ho ako. Ano pong kalagayan niya?" tanong ni Ben. "Nasaan ang mga kamag-anak niya?" Kinukontak ko na po yung ilang kilala kong may contacts ng pamilya na, Dok. Ano pong kalagayan ng kaibigan ko?" tanong ulit ni Ben. Hinawakan ng doktor sa balikat si Ben at malungkot ang mukha nito. "I'm sorry, iho. Hindi na namin nailigtas ang buhay niya. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya at hindi na kinaya ng katawan niya. I'm really sorry." Patuloy pa ito sa paliwanag pero tila lumabo na ang pandinig ni Ben at hindi na ito makapaniwala sa natanggap na balita. "Ben!" sigaw ni Karen. Hindi na malayo ni Ben na nasa harapan na niya si Karen. Nagising ang binata sa pagbalik tanaw niya ng mapait na nakaraan. Lumapit ang dalaga sa kanya. "Okay ka lang ba?" malungkot na tanong ni Karen. Tinignan ni Ben ang mga mata ni Karen at namumula pa ito. Namumugto at may bakas ng matinding pagtangis. Tinignan ni Ben ang burol at paalis na ang ibang mga tao. Tapos na ang paglibing kay Chet. Paisa-isang nagsialisa ng mga nakiramay. Hindi na sinagot ni Ben si Karen at naglakad ito palapit sa burol. Nakatayo pa roon si Ashley at ang mga magulang ni Jed. Niyakap ng mga magulang ni Jed ang dalaga at hinalikan ng ina si Ashley sa noo bago sila umalis na umiiyak. Pagkalapit ni Ben, ay tumabi siya kay Ashley habang nakatitig sila sa lapida ni Jed. Parehong tahimik. Parehong tinitiis ang sakit ng pangyayari. Inakbayan ni Ben si Ashley at isinandal ang ulo nito sa balikat niya. "Ben, bakit siya pa? Bakit siya pa?" Pinalo ni Ashley sa dibdib si Ben at dumikit ito sa binata. Niyakap ni Ben si Ashley. Dumagsa ang luha ni Ashley at halos hindi na ito makasalita hanggang sa humahagulgol na ito sa pag-iyak. "Bakit siya pa, Ben? Bakit siya pa?" "I'm sorry, Ash. I'm so sorry." Ang wika ni Ben. "Bakit, Ben? Una si Mommy. Ngayon si Jet.
Bakit lahat na lang ng minamahal ko nawawala? Ano bang ginawa kong mali? Ano bang pagkukulang ko? Bakit galit sa akin ang Diyos? Huwag kang magsalita ng ganyan, Ash. Hindi mo kasalanan ng mga to. Kasalanan to ng taong pumaslang kay Chet. Patuloy sa pag-iyak si Ashley. Hinayaan na lamang ni Ben na umiyak ang dalaga at ilabas ang sama ng loob nito. Kung kailangang ibuhos ay dapat ibuhos. Walang susukat sa tindi ng hinagpis ni Ashley. Subalit matalim ang mga titig ni Ben. Matalim ang tingin nito sa malayo. Lumapit sina Tony at Jenna sa dalawa. Lumipat si Ashley kay Tony at niyakap nito ang ama. Tumango naman si Tony kay Ben at nagpasya na silang umalis. Subalit nakiusap si Ben na magpapahuli na lang muna siya na naintindihan naman ni Tony. Pagkaalis nila ay lumapit si Karen kay Ben. Magbabayad ang taong may gawa nito kay Chet. Ang wika ni Karen. Kasalanan ko to, Karen. Kung naging mas mabilis lang ako, kung naging mas alisto lang ako, dapat buhay pa ngayon si Chet. Wala kang kasalanan, Ben. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang may kasalanan ay naroon pa at malaya. At iyan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat malaman natin kung sino ang taong nasa likod ng krimeng to. Hanggang na nakasagupa natin, malaki ang tsansang sila ang may kagagawa nito. Pero hindi natin sila kilala, Ben. May idea ka ba kung paano sila mahanap? Sagot ni Karen. May investigasyon na ang mga pulis sa pangyayaring to. Tukoy na nila ang gang na nakabangga natin. Hindi raw mga taga roon ng grupong yon. Ibig sabihin, sinadya nilang pumunta doon. Pero bakit? Para saktan kayo ni Jed? Siguradong may taong nasa likod ng pagpunta ng grupong yun sa lugar. Yun ang dapat nating alamin. Ngayon nag-iisip ka na parang isang detective, Ben. Susubukan kong makakuha ng leads kung saan matatagpuan ang mga miyembro ng gang na yun. Ang wika ni Karen. Aasahan ko yan, Karen. At kapag matukoy ko na kung sinong nasa likod nito, sisiguraduhin kong lintik lang ang walang kanti. Ben, huwag ka magsalita ng ganyan. Nasa likod tayo ng batas. At dapat sundin natin kung ano ang nakasaad sa tamang proseso ng hustisya. Pasensya na, Karen. Pero ang tamang hustisya na nakikita ko sa nangyari kay Jed ay ang masukatan na ng kabaong ang taong pumatay sa kanya. Ben, please. Huwag kang papadala sa galit. Pareho tayong nagluluksa sa pagkamatay ni Jed. Pero alam mong hindi ito ang gustong mangyari ni Jed kung nabubuhay pa siya. Yumuko si Ben at pilit pinipigilan ang damdamin pero hindi na nito napigilan ang mga luha. Niyapos ni Karen si Ben ang mahigpit. Makukuha rin natin ang hustisya, Ben. Nakita niyo ba itsura niya? Akala mo nalunod sa strawberry juice eh. Wika ni Leonard habang lasing na nakikipag-inuman sa tropa niya at kasama nito si David. Tahimik lang si David sa pangyayari. Mabigat sa loob niya ang nangyari. Masyado na ang kasamaan ni Leonard at ni katiting ng guilt ay wala ito. Dahil sa pagkakaroon ng relasyon ni David at ni Carly ay tila nagbago ang pananaw nito sa buhay. Natuto itong magmahal at nagkaroon ng konsensya. Si Carly ay tumiwalag na sa grupo nila ni Ina at Jade, habang si David naman ay naisip kung paano lalayuan ang tropang si Leonard. Sa ngayon ay nagpapanggap muna itong isang kaibigan. Isang malapit na kaibigan na pinagkakatiwalaan ni Leonard ng lahat ng sekreto niya. Alam mo, Tol, kung yun lang din naman pala ang gagawin mo, bakit mo pa pinatagal? Tanong ni David. Tol, timing is key, pre. Timing is key. Sobra ng utang ni Jed sa akin. Sinigil ko lang.
Ngayon, wala nang asungot na pipigil sa akin para mapasakin si Ashley. At wala na rin pipigil sa iba ko pang mga plano sa campus. Narinig mo ba yung pagkasok kay Dean Socorro? Mukhang minamanmanan na ng batas ang campus. Hindi kaya sinyalis na yan para maging maingat tayo, tol? Wala akong pakialam sa matandang mahilig na yun. Malinis ako magtrabaho, pre. Walang taong makakaalam ng ginawa ko. Kaya mas mabuti pang i-celebrate na lang natin ang pagkawala ni Jed. Cheers! Ang wika ng isa sa mga tropa ni Leonard. At nagpatuloy ang inuman ng mga ito. Sa nagdaang mga araw, ay naging matamlay si Ashley. Madalas itong tulala, tahimik at malalim ang iniisip. Hinayaan na lamang ni Tony na magluksa ang anak niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nasakta ng puso ng anak niya simula nang pumanaw ang unang asawa niya. Maging siya ay apektado na rin. Madalas itong stress sa trabaho at hindi masyadong nakakapag-focus. Si Jenna naman ay sinusubukang kausapin si Ashley pero tila isa lamang siyang anino sa tingin ng dalaga. Ang bukod tanging nakakausap ni Ashley ay si Ben. Ginugol naman ni Ben ang panahon sa pag-iimbestiga ng mga pangyayari. Nagkaroon ito ng kontak sa investigation team na may hawak ng kaso. Nangako itong makikipagtulungan sa mga pulis at nakikitanong siya sa paligid kung saan nangyari ang krimen. Tulad ng nauna, walang saksi sa pangyayari. Wala siyang makuhang konkretong ebidensya. Samantala, kakarating lang ni Jenna sa mansyon mula sa isang business meeting nang maabutan niya sa balcony si Ashley. Tahimik ito at matamlay. Ilang linggo lang ang nakaraan ay ganito din si Cyrus. Tila hindi na talaga tinigilan ang kamalasan ng pamilya nila. Napahinga ng malalim si Jenna at nilapitan si Ashley. I heard hindi ka raw kumain buong araw, iha. Tumabi si Jenna at umupo. I'm sorry for what happened to your boyfriend, Ash. I cannot imagine kung ano ang pinagdadaanan mo right now, but iha, sana huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kailangan mong magpalakas at mag-move on. Me and your family needed you to be strong. Nanatiling tahimik lang si Ashley at nakatitig lang sa malayo. Sinubukan ni Jenna na hawakan ang kamay ng dalaga. Pero iniwas lang ito ni Ashley. Napabuntong hininga si Jenna. I know na hindi ako ang nanay mo, Ashley. I know na deep inside, hindi mo ko tanggap. I cannot replace your mother, Iha. Naiintindihan ko yun. Pero alam mo, hindi man tayong magkadugo, deep inside nag-aalala ko para sa'yo. Hindi ko man kayang palitan ng mami mo, pero I can act as your guardian or sabihin na natin bilang nakakatandang kapatid mong babae. Dito napatingin si Ashley kay Jenna. Napangiti si Jenna at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi na pumalag si Ashley. Lumuha na lamang ito. Hindi na rin napigilan ni Jenna ang maluha. Niyakap niya ang dalaga. Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo, Iha. Matagal ko nang gustong mapalapit sa'yo. Gusto kong magkaroon ako ng buwang sa buhay mo. I want to protect you from all the pains. I want to be there for you. Hindi mo kailangang gawin yon para sa akin, Jenna. You have always been there. Thank you, Iha. Thank you for this opportunity. Matagal na niyapos ni Jenna si Ashley. Sa wakas, ay tila lumambot na ang puso ng dalaga si stepmother niya. Iha, meron akong gustong sabihin sa'yo. I know na wala ako sa lugar para sabihin to sa'yo, pero sa tingin ko, kailangan mong makinig sa akin ngayon. Nanatiling nakatitig si Ashley sa kanya at taimtim na naghihintay sa sasabihin ni Jenna. If
few days ago, bago yung nangyari kay Jed, naabutan ko siya at si Ben na nag-uusap sa gilid ng bed mo habang wala ka pang malay. It was nothing at first. Pinakita lang nila kung gaano sila nag-aalala sa'yo. Sa katunayan, nagpapalitan lang sila sa pagbabantay sa'yo, Iha. But may narinig ako at nalaman. Inamin ni Ben na may feeling siya para sa'yo. Mahal ka niya tulad ng pagmamahal sa'yo ni Jed. Hindi niya lang magawang maamin sa'yo ang lahat, knowing that his best friend is your boyfriend. Now, I am telling you this. Hindi para unahan si Ben ipagtapat ang nararamdaman niya para sa'yo. But to show you na marami pang tao ang sobrang nagmamahal sa'yo at handang magbuwis ng buhay para protektahan ka. I know you love Jed very much, but I want you to realize, hindi ngayon yung oras para sumuko. Yung taong pumatay kay Jed ay malaya pa. And we want you to be strong. Ako, si Ben, your dad, and many others out there ay pilit hinahanap ang hustisya para kay Jed. So please, Iha, be strong, okay? We are always there for you. Hinalika ni Jenna sa noo si Ashley. At tumayo ito para bigyan ng moment ang dalaga. Ma'am? Ang wika ni Ashley. Napatigil si Jenna at tumingin sa likod niya. Nakatitig si Ashley sa kanya at nakangiti. Pinawi ni Jenna ang mga luha niya sa tuwa. Bumalik siya at niyakam muli si Ashley. At umalis itong muli at tila nasa alapaap ang loob nito. Paghagilap ng katarungan. Sa kanyang paglisan, sana'y tanggapin niyo siya sa inyong paraiso upang makamit niya ang walang hanggang buhay. Naway gabayan niyo ang kanyang naiwan at nang mabigyan sila ng katahimikan at kapayapaan. Patuloy sa pagdarasal ang pari, habang ibinababa na sa huling hantungan ang labi ni Jed. Sa paligid ng burol ay ang kanyang mga pamilya, kaibigan, kaklase, at ang kasintahan si Ashley. Lahat sila ay nakaitim at hindi mapapantayan ang pagdadalamhati. Nasa distansya ng lamay si Ben. Nakatayo ito sa gilid ng isang puno at minamasdan ang mga taong nakikilamay. Seryoso lang ito at tila malayo ang tingin. Hindi nito maiwasang isipin ang mga nangyari. Jed, gumising ka tol! Gumising ka! Sigaw ni Ben habang minamas ng nakahiga si stretcher ang kaibigan. May oxygen mask ito, neck brace at abdominal pad. Maingay ang wangwang ng ambulansya habang dinadala si Jed papunta sa pinakamalapit na ospital. Pagkarating sa emergency room ay kaagad sinuri ng doktor ang binata. Nag-order kaagad ito ng pangsali ng dugo at pinalakas din ang drop rate ng swero nito. Pinahanda nila kaagad ang operating room. Subalit makalipas lang ang ilang minuto ay humarap ang doktor kay Ben. Ikaw ba ang kamag-anak ng pasyente? Tanong nito. Hindi po, Dok. Kaibigan niya ho ako. Ano pong kalagayan niya? Tanong ni Ben. Nasaan ang mga kamag-anak niya? Kinukontak ko na po yung ilang kilala kong may contacts ng pamilya na, Dok. Ano pong kalagayan ng kaibigan ko? Tanong ulit ni Ben. Hinawakan ng doktor sa balikat si Ben. At malungkot ang mukha nito. I'm sorry, Iho. Hindi na namin nailigtas ang buhay niya. Masyadong maraming dugo ang nawala sa kanya at hindi na kinaya ng katawan niya. I'm really sorry. Patuloy pa ito sa paliwanag pero tila lumabo na ang pandinig ni Ben. At hindi na ito makapaniwala sa natanggap na balita. Ben! Sigaw ni Karen. Hindi na malayo ni Ben na nasa harapan na niya si Karen. Nagising ang binata sa pagbalik tanaw niya ng mapait na nakaraan.
Lumapit ang dalaga sa kanya. Okay ka lang ba? Malungkot na tanong ni Karen. Tinignan ni Ben ang mga mata ni Karen. At namumula pa ito. Namumugto at may bakas ng matinding pagtangis. Tinignan ni Ben ang burol at paalis na ang ibang mga tao. Tapos na ang paglibing kay Chet. Paisa-isang nagsialisa ng mga nakiramay. Hindi na sinagot ni Ben si Karen at naglakad ito palapit sa burol. Nakatayo pa roon si Ashley at ang mga magulang ni Chet. Niyakap ng mga magulang ni Jed ang dalaga at hinalikan ng ina si Ashley sa noo bago sila umalis na umiiyak. Pagkalapit ni Ben, ay tumabi siya kay Ashley habang nakatitig sila sa lapida ni Jed. Parehong tahimik. Parehong tinitiis ang sakit ng pangyayari. Inakbayan ni Ben si Ashley at isinandal ang ulo nito sa balikat niya. Ben, bakit siya pa? Bakit siya pa? Pinalo ni Ashley sa dibdib si Ben at lumikit ito sa binata. Niyakap ni Ben si Ashley. Dumagsa ang luha ni Ashley at halos hindi na ito makasalita hanggang sa humahagulgol na ito sa pag-iyak. Bakit siya pa, Ben? Bakit siya pa? I'm sorry, Ash. I'm so sorry. Ang wika ni Ben. Bakit, Ben? Una si Mommy. Ngayon si Jet. Bakit lahat na lang ng minamahal ko nawawala? Ano bang ginawa kong mali? Ano bang pagkukulang ko? Bakit galit sa akin ang Diyos? Huwag kang magsalita ng ganyan, Ash. Hindi mo kasalanan ng mga to. Kasalanan to ng taong pumaslang kay Jet. Patuloy sa pag-iyak si Ashley. Hinayaan na lamang ni Ben na umiyak ang dalaga at ilabas ang sama ng loob nito. Kung kailangang ibuhos ay dapat ibuhos. Walang susukat sa tindi ng hinagpis ni Ashley. Subalit matalim ang mga titig ni Ben. Matalim ang tingin nito sa malayo. Lumapit sina Tony at Jenna sa dalawa. Lumipat si Ashley kay Tony at niyakap nito ang ama. Tumango naman si Tony kay Ben at nagpasya na silang umalis. Subalit nakiusap si Ben na magpapahuli na lang muna siya na naintindihan naman ni Tony. Pagkaalis nila ay lumapit si Karen kay Ben. Magbabayad ang taong may gawa nito kay Chet. Ang wika ni Karen. Kasalanan ko to, Karen. Kung naging mas mabilis lang ako, kung naging mas alisto lang ako, dapat buhay pa ngayon si Chet. Wala kang kasalanan, Ben. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang may kasalanan ay naroon pa at malaya. At iyan ang dapat nating pagtuunan ng pansin. Dapat malaman natin kung sino ang taong nasa likod ng krimeng to. Hanggang na nakasagupa natin, malaki ang tsansang sila ang may kagagawa nito. Pero hindi natin sila kilala, Ben. May idea ka ba kung paano sila mahanap? Sagot ni Karen. May investigasyon na ang mga pulis sa pangyayaring to. Tukoy na nila ang gang na nakabangga natin. Hindi raw mga taga roon ng grupong yon. Ibig sabihin, sinadya nilang pumunta doon. Pero bakit? Para saktan kayo ni Jed? Siguradong may taong nasa likod ng pagpunta ng grupong yun sa lugar. Yun ang dapat nating alamin. Ngayon nag-iisip ka na parang isang detective, Ben. Susubukan kong makakuha ng leads kung saan matatagpuan ang mga miyembro ng gang na yun. Ang wika ni Karen. Aasahan ko yan, Karen. At kapag matukoy ko na kung sinong nasa likod nito, sisiguraduhin kong lintik lang ang walang kanti. Ben, huwag ka magsalita ng ganyan. Nasa likod tayo ng batas. At dapat sundin natin kung ano ang nakasaad sa tamang proseso ng hustisya. Pasensya na, Karen.
Pero ang tamang hustisya na nakikita ko sa nangyari kay Jed ay ang masukatan na ng kabaong ang taong pumatay sa kanya. Ben, please, huwag kang papadala sa galit. Pareho tayong nagluluksa sa pagkamatay ni Jed. Pero alam mong hindi ito ang gustong mangyari ni Jed kung nabubuhay pa siya. Yumuko si Ben at pilit pinipigilan ang damdamin pero hindi na nito napigilan ang mga luha. Niyapos ni Karen si Ben ang mahigpit. Makukuha rin natin ang hustisya, Ben. Nakita niyo ba itsura niya? Akala mo nalunod sa strawberry juice eh. Wika ni Leonard habang lasing na nakikipag-inuman sa tropa niya at kasama nito si David. Tahimik lang si David sa pangyayari. Mabigat sa loob niya ang nangyari. Masyado na ang kasamaan ni Leonard at ni katiting ng guilt ay wala ito. Dahil sa pagkakaroon ng relasyon ni David at ni Carly ay tila nagbago ang pananaw nito sa buhay. Natuto itong magmahal at nagkaroon ng konsensya. Si Carly ay tumiwalag na sa grupo nila ni Ina at Jade, habang si David naman ay naisip kung paano lalayuan ng tropang si Leonard. Sa ngayon ay nagpapanggap muna itong isang kaibigan. Isang malapit na kaibigan na pinagkakatiwalaan ni Leonard ng lahat ng sekreto niya. Alam mo, Tol, kung yun lang din naman pala ang gagawin mo, bakit mo pa pinatagal? Tanong ni David. Tol, timing is key, pre. Timing is key. Sobra ng utang ni Jed sa akin. Sinigil ko lang. Ngayon, wala nang asungot na pipigil sa akin para mapasakin si Ashley. At wala na rin pipigil sa iba ko pang mga plano sa campus. Narinig mo ba yung pagkaso kay Dean Socorro? Mukhang minaman-mananda ng batas ang campus. Hindi kaya sinyalis na yan para maging maingat tayo, Tol? Wala akong pakialam sa matandang mahilig na yun. Malinis ako magtrabaho, pre. Walang taong makakaalam ng ginawa ko. Kaya mas mabuti pang i-celebrate na lang natin ang pagkawala ni Jed. Cheers! Ang wika ng isa sa mga tropa ni Leonard. At nagpatuloy ang inuman ng mga ito. Sa nagdaang mga araw, ay naging matamlay si Ashley. Madalas itong tulala, tahimik at malalim ang iniisip. Hinayaan na lamang ni Tony na magluksa ang anak niya. Ito ang kauna-unahang pagkakataong nasakta ng puso ng anak niya simula nang pumanaw ang unang asawa niya. Maging siya ay apektado na rin. Madalas itong stress sa trabaho at hindi masyadong nakakapag-focus. Si Jenna naman ay sinusubukang kausapin si Ashley pero tila isa lamang siyang anino sa tingin ng dalaga. Ang bukod tanging nakakausap ni Ashley ay si Ben. Ginugol naman ni Ben ang panahon sa pag-iimbestiga ng mga pangyayari. Nagkaroon ito ng contact sa investigation team na may hawak ng kaso. Nangako itong makikipagtulungan sa mga pulis at nakikitanong siya sa paligid kung saan nangyari ang krimen. Tulad ng nauna, walang saksi sa pangyayari. Wala siyang makuhang konkretong ebidensya. Samantala, kakarating lang ni Jenna sa mansyon mula sa isang business meeting nang maabutan niya sa balcony si Ashley. Tahimik ito at matamlay. Ilang linggo lang ang nakaraan ay ganito din si Cyrus. Tila hindi na talaga tinigilan ang kamalasan ng pamilya nila. Napahinga ng malalim si Jenna at nilapitan si Ashley. I heard hindi ka raw kumain buong araw, Iha. Tumabi si Jenna at umupo. I'm sorry for what happened to your boyfriend, Ash. I cannot imagine kung ano ang pinagdadaanan mo right now, but Iha, sana huwag mong pabayaan ang sarili mo. Kailangan mong magpalakas at mag-move on. Me and your family needed you to be strong. Nanatiling tahimik lang si Ashley at nakatitig lang sa malayo. Sinubukan ni Jenna na hawakan ang kamay ng dalaga, pero iniwas lang ito ni Ashley.
Napabuntong hininga si Jenna. I know na hindi ako ang nanay mo, Ashley. I know na deep inside, hindi mo ko tanggap. I cannot replace your mother, Iha. Naiintindihan ko yun. Pero alam mo, hindi man tayong magkadugo, deep inside nag-aalala ko para sa'yo. Hindi ko man kayang palitan ng mami mo, pero I can act as your guardian or sabihin na natin bilang nakakatandang kapatid mong babae. Dito napatingin si Ashley kay Jenna. Napangiti si Jenna at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi na pumalag si Ashley. Lumuha na lamang ito. Hindi na rin napigilan ni Jenna ang maluha. Niyakap niya ang dalaga. Matagal ko nang gustong gawin to sa'yo, Iha. Matagal ko nang gustong mapalapit sa'yo. Gusto kong magkaroon ako ng puwang sa buhay mo. I want to protect you from all the pains. I want to be there for you. Hindi mo kailangang gawin yon para sa akin, Jenna. You have always been there. Thank you, Iha. Thank you for this opportunity. Matagal na niyapos ni Jenna si Ashley. Sa wakas, ay tila lumambot na ang puso ng dalaga si stepmother niya. You know, Iha, meron akong gustong sabihin sa'yo. I know na wala ako sa lugar para sabihin to sa'yo, pero sa tingin ko, kailangan mong makinig sa akin ngayon. Nanatiling nakatitig si Ashley sa kanya at taimtim na naghihintay sa sasabihin ni Jenna. A few days ago, bago yung nangyari kay Jed, naabutan ko siya at si Ben na nag-uusap sa gilid ng bed mo habang wala ka pang malay. It was nothing at first. Pinakita lang nila kung gaano sila nag-aalala sa'yo. Sa katunayan, nagpapalitan lang sila sa pagbabantay sa'yo, Iha. Ba't may narinig ako at nalaman? Inamin ni Ben na may feeling siya para sa'yo. Mahal ka niya tulad ng pagmamahal sa'yo ni Jed. Hindi niya lang magawang maamin sa'yo ang lahat, knowing that his best friend is your boyfriend. Now, I am telling you this. Hindi para unahan si Ben ipagtapat ang nararamdaman niya para sa'yo. But to show you na marami pang tao ang sobrang nagmamahal sa'yo at handang magbuwis ng buhay para protektahan ka. I know you love Jed very much, but I want you to realize, hindi ngayon yung oras para sumuko. Yung taong pumatay kay Jed ay malaya pa. And we want you to be strong. Ako, si Ben, your dad, and many others out there ay pilit hinahanap ang hustisya para kay Jed. So please, Iha, be strong, okay? We are always there for you. Hinalika ni Jenna sa noo si Ashley. At tumayo ito para bigyan ng moment ang dalaga. Ma'am? Ang wika ni Ashley. Napatigil si Jenna at tumingin sa likod niya. Nakatitig si Ashley sa kanya at nakangiti. Pinawi ni Jenna ang mga luha niya sa tuwa. Bumalik siya at niyakam muli si Ashley. At umalis itong muli at tila nasa alapaap ang loob nito.